April 13, 2024. Sabi nga nila, if the one who keeps the beauty in the beauty of the beast, you cannot see the beauty anymore. Napakagandang kasabihan, di ba mga kosa? Next time, bibigyan ko ulit kayo ng mga kasabihan na kapupulutan nyo ng aral. Alright, dito nga tayo pumunta sa isang restaurant na hindi masyadong pinipilahan, hindi masyadong pinag-uusapan sa mga social media. Pero napakasarap at talagang classic na at matanda pa yata sa akin to, yung restaurant na to ha. Oh, nakita nyo naman yung hagdanan pa lang, parang panahon nila inang. Ito na nga ang Luisa's Cafe, yung mga kosa. O, ayan, pasubukin natin to mga kosa. May mga nagtimbre kasi sa amin ng mga taxi driver na talagang bukod dun sa Good Taste Restaurant dito sa Baguio, ito talagang isa sa mga haligi ng pag-restaurant dito sa Baguio City, ang Luisa's Cafe. At tingnan nyo yung tema niya. Bagay na bagay sa tema ng vlogs natin mga kosa, yung medyo creepy na horror. Pero tungkol sa pagkain, no, 'di ba? Nakita niyo yung mga interior designing, oh, nakakatakot yung mga may mga dugo-dugo pa yung mukha. Yan, napakakaiba talaga yung pagpasok ko pa lang dito sa restaurant ng Luisa's Cafe. Dahil yung ibang restaurant, talagang pagbungad mo, masasayang mga pictures. At saka mga pang-Instagram talaga pag pumasok ka sa kanilang restaurant, mapapapicture ka. Pero itong restaurant na to, talagang mga nakakatakot yung mga picture. At nako, ito lalo nakakatakot ito, si Ivana Alawi naglalaban. Nako, natatakot ako dyan. Hindi ako tumitingin sa mga ganyan. O, tingnan natin tong ating tanawin sa labas. O, natatanaw yung isang mall dito na may nagpe-perform pa. O, nakita nyo yung itsura sa likod ni Papalo. Ayan o, mayroong picture na nakakatakot na nagtatype. Parang pinatay. Iba talaga dito sa restaurant ng Luisa's Cafe. Talaga namamangha ako sa kanilang design. Ang style nitong mga pagkain nila, parang mga Chinese restaurant. Chinese style ang kanilang mga lasa at mga menu. Oh, nakita nyo naman, oh. Sabi nung isang nagsisilbi dito, isang nagsaserve, nasa lampas 50 anyos na raw o 60 years na raw yata itong restaurant na to. Talagang matagal na. Kaya talagang haligi na talaga at isang strukturang hindi mo na talaga matitibag dito sa Baguio City. At pagdating sa presyo mga kosa, talagang mas mababa sila ng konti. At inihain na nga ang kanilang soup, bird's nest. Alright, may ganun pala, bird's nest. Soup number 5 lang alam ko di ba? Bird din yon. Birtlog. Alright, mga kosa, meron ding yang chow at fried chicken na whole. At meron tayong pansit canton. At meron tayong sangkatutak na broccoli. Daming broccoli niyan ha. Napaka-generous nila dito sa gulay. Talagang pag order ka ng gulay, parang gustong ibigay sa iyo yung buong garden o yung buong taniman nila. At fresh na fresh ha. Dahil malalapit lang ang taniman nila dito eh. At ayan, titikman na nga ni Mami Nini. Oh, siya ang unang titikim. Alright, hindi naman nagreklamo. Parang ako din yan, reklamador din yan eh, pag mga nakakatikim ng mga ganyan. Alright, nasarapan siguro si Mami Nini at ayan na nga, kumukuha na ang mga tropang G. Tropang G na G yan, gutom na gutom. At sumubo na nga ng pansit canton. Itong si John Lloyd na gutom at puyat. At may hangover pa. O ayan na nga, kumain na nga ng broccoli sangkatutak. Ayan na nga, talagang nasasarapan siya eh. Talagang pang Chinese sa Chinese. At titikman natin ito ng kanilang lumpia kung talagang pasado. Pasado din. Pasado yan. Tinikman ko pasado yan eh. Ayos na yan Makikita nyo pala tong Luisa's Cafe dito sa may Session Road lang to. Basta naglakad-lakad lang kami na bago sa tapat ng stoplight sa may Session Road. Makikita nyo na tong Luisa's Cafe. Kung nandito kayo sa Baguio ngayon itong fried chicken naman tikman natin. Kung malambot yan, kosa. Tsaka talagang malasang malasa. Ibang lasa talaga eh. Hindi ko alam kung anong binabad yan, kung saan binabad yan eh. At kumuha din pala kami ng isang pritong pork chop. Ayan crunchy yan. At may mga gulay-gulay sa Gedli yan, syempre. Kaya nga sa Baguio ka, maraming gulay dito eh. Ayan, tinikman ko nga rin yung fried pork chop na yan. At pagbaba ko nga,
Tinignan ko yung mga nakasabit na yon. Nakakatakot kasi yung itsura mamula-mula pa parang kakakatay lang Siguro mga pork asado yon mga kosa. At nagtitinda rin pala sila ng mga homemade na mga noodles. Ginagawa lang pala nila yung noodles nila. Yan nga pala si Apo Wang-ud, yung mambabatok yung mga tatato dun sa Benguet. At pagbaba ko nga ng hagdanan, nakita ko naman yung mga sungay. Ano ba naman to? Nakakatakot talaga dito sa to. Pero masarap ang pagkain nila mga kosa ha. At ayan nga, tapos na nga magsikain ng mga tropang G na G gutom na gutom pero nahimasmasa na pagkatapos nilang kumain sa Luisa's Cafe yan mga kosa wala pa rin tatalo sa Alaska. Alright, please follow, like and share mga kosa. Bye bye.